literacy assessment will serve as the basis in organizing, monitoring, and decision-making tool for tracking learners' performance in literacy. So, sa class record, nakita ninyo ang template, emerge na ang result ng literacy assessment sa Filipino o sa English. So, dali na ganyan siya. Grabe siya ka-user-friendly ang iyang template. Kasi pagpanguntanon mo, pila na ikabuok inyong bata o na kailangan siya ng frustration, makuha na dahil ninyo ang Filipino, then makuha na po ninyo ang sa English kay at right away, on that spot, no, alone, makita na nimo unsa pila kabuok nga mga bata, okay? So, here, so mo ni ang class record. The school principal should have the file for this, no? Once the school coordinator, the testing coordinator done in the consolidation of the results, it is expected that you need to submit that to the school principal so that she or he has also the copy in organizing the monitoring, as well how she is going to track the performance of the bata during the remediation. Kasi kabaw naman siya, nakita na niya ang detalye, bilang kabuko, no? Mga bata nga iyang learner reading profile, both in the Filipino and interpretation, the knowledge construction, those are cognitive level, meaning we assess, we measure the ability of the bata in terms of their comprehension level. Okay? So, mana siya. Now, after na nasubmit na ninyo itong, what is that? School class record, no? Kaning class record, is submit na ninyo dito sa link. Sa link dito is mag-input si school head or si coordinator. So kung unsay kopyahon niya, ang kopyahon na niya diya is kanina siya na result kaning class record. Ayaw na atong score sheets. Kanang score sheets mao man to ang template 1 nga basihan para makabuko mo class record. Sa class record mao na po ninyong dadmon para makasubmit mo ng class summary. Ang class summary mao na ni siya ang consolidation and interprets the data from the score sheet to provide a clear visual overview of the class level literacy performance in your respective school, particularly in Filipino and English. So here, na makita din sa grade 11, pila kabuok sa nga section, kabuok din. Kung una ang Filipino, isulat sa una ang Filipino pag-input, then ito follow na ang English. So pila kabuok ang number sa bata sa male, pila po sa female, no? So same. Tapos, tungan na dahil siya ang number of learners by reading profile sa Filipino and English. Okay? Sige. Now, in the right portion, mao na ni ang leveling of learners for Filipino and English. So here, if you notice, this is now an infographic materials. Okay? Para mas-summarize na, mas prefer ang mga school leaders mutan-aw ining graph ng pie kasi dali nila ma-interpret, no? Ang male versus the female. And then, pila ka percentage of the male and the female and the overall or the totality sa results ng bawat literacy domains. So, naan na siya, mao na makita leveling of learners, literacy domain results, and then percentage of learners passed by literacy domain, both Filipino and English as well. Now, finally, pag-submit na niyo sa radio, sa link, sa access sa link, unsay gamiton nga para i-submit ninyo, mao na ninyo inyong i-input. Ang tawag ini is the school summary. Okay. Sa school summary, mao na ni ang consolidation of the classroom assessment. Kung pila ka book sections, for example, adunay upat ka sections sa inyong grade 11, so makita na din asa gikuhaon ang school summary. Of course, diri pud sa class summary. Asa gikuha ang class summary? Dito sa class record. Pero paano siya mabutang ang class record kung dili mo mag-start sa score sheets? So, ingon pa, daghan siya mga templates, very technical ang trabaho sa inyong kandini, no? Kasi
diri kailangan man ninyo tarungon pag-input para mo align tanan ang inyong mga results. So again, gikan sa score sheets, i-transfer din na sa class record para makita na both duha ka literacy, Filipino and English. Then sa class summary, say manually copy and paste the data from the classroom summary of each classroom score sheets into the school summaries class results tab. So, para mas madali, yung copy and paste na dito sa inyong class summary. Kaya para wala na yung ma-miss ninyo basig tama o din sa class summary, pero kay input na po ninyo manually isa-isa. So, basig ma-miss, malipat si ma'am sa kadaghan na section sa grade 11, for example, Madrid, we have Cantilan, Carrascal National, Barubo National, Tagbina National. Perting dako ay natuan ko, perting dakuan ng mga section. So, basic makalibat-libat na itaw siya input. So, yung copy dito sa inyong class summary para swabe na ang iyong kuan, no? Results. Okay? Tapos, annex schools that do not yet have a school ID must be included in the consolidation. So, I'd like to request all our supervisors here and of course the cluster principal sa inyong school nga to inform also that itong mga annexes ninyo, ng mga schools na wala pa yung mga school ID, that to add the number of your enrollment, not only in your school, but also to other schools under your jurisdiction or your monitoring. So, only one school summary should be created and submitted per school. Very clear. Klaro na siya ha, na dili ta maghimo og school summary sa ABM, school summary sa STE, school summary sa kanang TVL, school summary sa gas, ug uban pa. Usa ra jud ka school summary ang himuon ana, dili na ipang-distribute ni principal sa lain-lain kay ang school summary is now the blueprint of the overall results, is the consolidation of the overall performance in terms of Filipino and English literacy. Okay? Okay. Now, school summary validation. Okay. Pag once you manually input the literacy assessment for Filipino and English, maklaro man na siya. Kapag once mag-red ganit na ang status report ninyo, nagpasabot na ay errors coming appear. Once mag-red flag na gani, it indicates that there is something wrong with the inputs of the data sa kanang nga link. So therefore, you need to address it immediately before you submit it to the link. Okay? So, mo-detect mo na siya. Example, the status. Learners enrolled must be 30, pila na siya. Learners assess, kindly double check your score sheet score. So, grabe ka klaro siya kung asa ka padungan. Go back ka sa sinugdanan nga template which is the score sheet. Kay basic tuwa dito ang punot dulo na inyong mali. Kay pag abot dito sa class summary, class record, class summary, and then the school summary, i-copy and paste lang man na nimo. So therefore, walay mautro sa gikan sa class record, class summary, and school summary. So go back jud ka sa score sheets. Kasi sa score sheets, basig tuwa dito ang problema na wala mag-reconcile ang inyong data sa enrollment versus sa inyong actual nga gi-assess. Okay? Errors in the class results will prevent data from aggregating in the summary tab. So, mo na, di dyan na siya makita. Walay magpormang infographic, walay magporma kung pila ka percentage tanawa ni mo ni resulta sa ubos, nga walay makita ni mga percentage. Unlike in the previous, kung kani siya ang inyong buhaton sa previous presentation nato, here, nga kompleto ang sa ubos, na mga percentage, no? Pero kung magkamali-mali gani siya, ana ra blanco ang sa ubos. So there is now something wrong sa inyong gi-input.
So, mao na need na nato kuanan, and I'd like to request nga to prohibit the non-teaching, for example, mga ADAS or PDO or mga AOs kung naamanggaling ang mag-input ini ha kay wala na ba sila kasbalo ma-orient sa nature ni ani ng mga templates. Unlike sa inyong mga reading coordinators, senior high school coordinators, and even you as school principal, mas aware mo unsa na-expose mo on how you are going to navigate these materials or the template itself. So therefore, if there is red appear in that status symbol, it means to say that there is a need to address immediately. And what you are going to do is to go back in your first template, which is the score sheets. Now, so all rows must be validated. Pag wala na galing, kung makita ninyo kung sa inyong itsura, kung correct ang inyong i-input. Sa status ninyo magbase mo. Pag ang status ninyo diri sa kilid sa last column is walay red, no? Meaning to say, data is validated. So correct na siya. Pag na-validate na siya, the school summary should be free of data errors before proceeding with the online submission. So makita mo appear ng ani na kompleto na ang sa ubos ng inyong assessment summary kung wala siya errors. Pero kung na siya errors, mag-red ang iyang kuan. Pero kung wala, data validated siya. Okay. Let's proceed to the school summary results. Mauna ni ang mulabas, no? Sa inyong sa appearance sa inyo sa link, no, sa katong national dashboard. Class results will be consolidated in a school summary result dashboard, automatic. So pwede na mo ani mag-print, inyo i-save sa inyong file kay para during the monitoring and intervention ninyo naa na mo'y basis, no, para mahanapan ninyo ni siya na intervention, particularly sa inyong school program. Right. Now, submission of the literacy assessment results online. So this is now the what is this? The link on the online submission portal. So school senior high school results should be submitted online to facilitate the consolidation of our division and of course the region data. So pag nakasubmit na mo tanan, automatic mo kuha kong result. Kung pag magtawag ta ng mga online discussions and then analysis, physical or virtual na ito nga pagtawag sa inyo ha. I hope dili na maparihas sa una nga sa mga key stages, no? 1, 2, and 3 nga muingon si school head nga, "Sir, dili man ako data, sir. Where did you get that data? Kaya sa ako pag dili sa kuan, sir, na-miss 5, nagibutang inaana." And